like a Hellcat. Like a Hellcat. Welcome back to my channel, guys. This is John All Videos. So ngayon, guys, ang topic natin ngayon is i-share ko sa inyo kung anong mga tips para makasave ng kuryente kahit kaunti lang. So ito is electronics, so digital ito, guys. At yung sinasabi nila na 3 minutes before restarting is hindi natin ito mga gamit dito kasi electronic siya. So meron itong time delay. So ayan, so itong unit na ito is non-inverter. So ito yung kanyang cord. Yan yung female plug nya at naka-on na siya. So yan 3.7 yung amperes nito. So itong unit na ito is umaandar. So yan, pinaandar ko kanina at naka-high siya. So yan, naka-high siya. So yung fan natin is low at high lang, so walang mid. At naka-cool siya. So naka-high siya at naka-cool, so meaning yan is naka-high cool siya. So meaning yan is high cool. So kapag naka-low ang fan at naka-cool, so low cool siya. So ito is high cool. At kung nakikita nyo yung video ko sa manual is pare-pareha lang ito. Electronics lang ito at yung kabila is manual. So itong unit ito is non-inverter, so hindi inverter ito. So yan yung amperahe nya, 3.7. So ito is naka-high cool. So kung nakita nyo yung video nakin sa manual is masave talaga yung high cool. So ipapakita ko sa inyo. So iset natin sa low cool at ipapakita ko sa inyo yung amperahe, amperes. So yan, naka-high siya. So iset natin ng low. So yan, iset natin low. At titingnan natin yung amperes nya kung tataas ba or bababa. So ayan, 3.7. So kung bababa siya is save ng kaunti at kung tataas is hindi siya save ng kuryente. So ayan, 3.8 na siya. So hintayin natin ng ilang mga seconds kung tataas ba siya or hindi. So ito is naka low cool. So naka low cool ito. Yan, hintayin muna natin. So hindi natin ito i-cut para makita nyo kung ilang oras or seconds yung amperahe is mag-change. So hintayin natin ng ilang seconds. So ayan, 3.8. So ngayon, naging 3.9 na. So ayan, 3.9. So kanina is 3.7 sa high cool at ngayon is 3.9. So mataas ng 0.2 yung low cool. So save talaga. So hintayin natin ng ilang seconds ulit kung tataas ba siya or hindi na or bababa ba. So hintayin natin. So ayan, 3.9 pa din. So hintayin natin ng kaunti. So ayan. At yan, naka-low cool siya. Ayan, low at naka-cool. So mataas talaga yung kanyang amperes. Naging 3.9 na. So ayan, isi-set natin uli ng high. So high cool
isi-set natin ng high cool. So i-set natin yung fan sa high cool at titingnan natin yung amperes nya kung tataas ba siya or bababa. So papakita ko sa inyo. So ayan, bumaba na siya ng kaunti. So yan, 3.8 na. Titingnan natin kung abot siya ng 3.7. So ayan, 3.7 na. So nakita nyo naman is kapag naka high cool siya is bababa yung amperahe. So meaning is bababa rin yung kuryente niyang kanyang kinakain. So masave tayo diyan kapag naka high. So yan yung high cool. So ayan, 3.7 pa din. At parang hindi na siya gumagalaw, parang naka-steady na siya. So hintayin natin ng ilang segundo kung mag-change ba siya or hindi. So ayan, parang hindi na siya mag-change. Parang 3.7 na siya. So yan yung kanyang amperes. So yan, siya lang ang naka-plug, yung ating aircon. So window type. So yan. So ayan, naka high cool siya. High at cool. At yung settings nito is titingnan natin. 16. So 16 ang settings ng may-ari nito. So kapag nag-change siya ng 30, yan yung room temperature dito sa room na ito. So yan, 30 degrees. So kapag aabot siya ng 16, dyan pa lang nag-automatic off yung compressor. Pag aabot yun yung 16, kasi mag-change yun kapag nakadetect ng lamig ang thermostat. So bababa yun. So yan, 3.9 na. So para mas save tayo, i-set natin sa 24 degrees. So yung 24 degrees is yan yung saktong lamig. Yan, saktong lamig ng tao. So kapag mataba ka is pwede mo i-set ng 22 para hindi masyadong mababa yung Celsius. So yan. So yan, 24 degrees yung naset ko. Babalik siya ng 29. So yan yung room temperature. So yan, room temperature 29. So kapag nakadetect ng lamig yung thermostat natin is bababa siya hanggang abot ng 24 degrees. So kapag abot ng 24 degrees, automatic nag-shut off yung ating compressor. At yung Celsius naman, degree Celsius is tataas na yun kapag nag-off. So cycle lang yun. So ngayon, pakita ko sa inyo yung appliances na merong amperes. So itong box fan na ito is, yung amperes nito is 0.1 or 0.2 ba yun? Kaso lang sira na ito. Sira na yung box fan, hindi natin makikita yung amperes nun kasi nasira na. Pero makita nyo sa isang video ko yung manual, napakita ko din doon kung ilang amperes ng box fan na yun. So tingnan natin itong radio na ito, kung ilan ba yung amperes nito, malaki or mababa ba or meron ba. So titingnan natin. So ayan, 3.7 pa rin. I-off muna natin itong aircon. So ayan, off na natin.
i-unplug ko na. At papaandalin natin itong radio na ito kung ilang amperes dito. So ayan, makikita nyo is wala siyang amperes. So mahina kumain itong radio na ito. So itong radio is naka-on na at 0 pa rin yung kanyang amperes. So meaning hindi masyadong kumakain ng kuryente ang radio. So yan, kita nyo naman 0, 0. So maghanap tayo ng iba na merong amperes. Itong isa, itong soldering iron na ito, titingnan natin kung ilang amperes ito kasi umiinit ito, so posibleng mataas-taas ng kaunti yung amperes nito kaysa sa radio. So titingnan natin. So ayan, makikita nyo is 0.2, so 0.2 yung amperes nya. So mataas-taas ng kaunti itong radio na ito ng amperes. So itong soldering iron na ito is 60 watts. So 60 watts itong soldering iron na ito. So para kang nang nakasave ng 60 watts na soldering iron na pinapaandar. So yan, 0.2 yung amperes. So pare-pareha lang ito sa box fan na 0.2 kapag naka-high cool o kapag naka-high yung box fan. Yan, i-unplug ko na. So yan, so yun lang guys. So nakita nyo naman kung anong kaibahan ng low cool at high cool. So yun lang guys, sa mga gustong magtanong lang kayo sa baba para masagot natin. So yun lang, don't forget to subscribe, share, comment and like. Thanks for watching.